Kasabay ng pinaigting na girian ng Israeli forces at grupong Hamas sa Northern Gaza, ang pagsusumikap ng libo-libong sibilyan doon na makatakas. Ang sagupaan lumalapit na raw sa dalawang malalaking ospital kung saan nananatili ang marami sa mga sugatan. Mga kapuso, narito pa rin po ako sa Cairo, Egypt. Pasado alas 4 ng madaling araw dito kung saan nakaantabay pa rin tayo sa patuloy na paglikas ng mga Pilipinong nasa Gaza. Ang ilang kasama sa unang batch na nakatawid sa Rafah border crossing, nakatakdang dumating dyan sa Pilipinas alas 4:30 mamayang hapon. Nakausap ko ang ilan sa kanila at narito ang balita ko. Mahigit 24 oras lang mula nang dumating dito sa Cairo, Egypt, biyaheng airport naman ng 34 na Pilipino at isang Palestinian para umuwi ng Pilipinas. 6 mula sa orihinal na 41 nakatawid sa Rafah border crossing ang naiwan, kabilang ang buntis na kanya ng kabuanan, kanyang anak at ina. Isang Pinay-Palestinian at kanyang 2 anak ang nagpaiwan din dahil dito sa Egypt nakabase ang kanyang asawa. Pagdating sa Cairo International Airport, bukod sa mga bagahe, bit-bit ng mga Pilipino ang maliliit na watawat ng Pilipinas. Ang OFW na si Isabelita, hindi maitago ang kanyang pananabik lalo't ngayon lang niya makikita ng personal ang kanyang pamilya matapos ang 23 taon. Pagsisimba ang unang-una raw niyang gagawin pagdating sa Pilipinas. Makikita ko na po ang pamilya ko. Ay nako, miss ko na sila talaga. Sana makarating po kami ng maayos lahat po kaming galing ng Gaza. Sana makarating kami lahat sa Pilipinas. Marami sa mga Pilipinong pauwi matagal nang hindi nakakabalik ng Pilipinas o kaya ay unang beses pa lang makakatuntong sa bansa. Mga anak na kasi sila ng mga Pilipino nakapag-asawa ng Palestinian at ang iba may sarili na ring pamilya sa Gaza. Para matiyak na maayos na makakauwi, mismo ang ambassador ng Pilipinas sa Egypt ang naghatid sa kanila sa airport. Bago lumapag sa Maynila, may ilang oras sa stopover lang ang kanilang eroplano sa Doha, Qatar. Bukod sa mga nakaalis na Pilipino, umaasa ang embahada na makakalabas din ngayong araw ang iba pang Pilipinong naghihintay sa Rafah border crossing, kabilang ang kanilang mga asawa. Pero 16 lang mula sa 38 Palestinian na asawa ng mga Pilipino ang binigyan ng clearance na makatawid patungo dito sa Egypt. 72 Pilipino naman ang nakalista at pinayagang tumawid ng border, pero hanggat hindi sila nakalalabas sa Egypt side ng Rafah border crossing, mahirap daw matiyak kung ilan talagang makakapasok dito sa Egypt. We'll probably looking at another few more hours. We haven't gotten an update yet from our colleagues over there because there's no signal. 3, 2... Matapos isara dahil sa security issues, ibinuksan nga po ulit ang Rafah border crossing. Sabi ng US State Department, pinapasok na ulit ang mga magbibigay ng humanitarian at medical assistance sa Gaza. Tuloy pa rin daw ang pagpapalikas sa mga banyagang naiipit sa giyera sa Gaza. Umaasa ang ating embahada sa Egypt na kasama na riyan ang mahigit 70 nating kababayan doon. Dagdag ni US President Joe Biden, target nilang makapagpapasok ng 150 relief trucks sa Gaza araw-araw para mapunan ang kakulangan sa pagkain, tubig at sa gamot. Mahalaga pong daanan ng Rafah crossing dahil ito lang ang border sa Gaza na hindi direktang kontrolado ng Israel. Mga kabalita, sentro ng mga balita ngayon ang sitwasyon sa Rafah border crossing. Yan po ang natatanging crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt na dinadaanan ng mga dayuhan at medical evacuees na naipit sa girian ng Israel at Hamas. Kabilang diyan ang ilang Pilipino. Sabi nga natin kanina, pauwi na ang mga unang batch na mga nakatawid sa Rafah border crossing. Pero paano naman yung mga naiwan o hindi makatawid sa mismong crossing? Yes, JP, may ilan tayong mga kababayan na hindi makatawid dahil lang kanilang mga asawang Palestino hindi nakapasa sa security check. Sa ngayon ay patuloy naman ang pagsisikap ng gobyerno na mailikas yung mga kababayan natin doon. Naging mahalaga ang Rafah border crossing mula 2007 nang higpitan ng Israel ang pagpapasok ng produkto at tao sa Gaza matapos ang takeover ng Hamas at nagpatupad sila ng embargo. Ngunit hindi palaging bukas ang border crossing dahil na rin sa umano'y iligal na gawain sa mga tunnel na natagpuan doon. JP? Okay, maraming salamat, Rafi Tima. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.